Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. May namataang dalawang barko ng China Coast Guard ang atin ito coalition sa gitna ng kanilang civilian mission sa West Philippine Sea. That you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa atin ito coalition, nag-shadow o binuntatan ng China Coast Guard ang barko nila bandang 54 nautical miles mula sa El Nido, Palawan. Sa radio challenge, sinabi ng barko ng Pilipinas na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga barko ng China. Iginiit naman ng CCG na ang lugar ang nasa teritoryo ng China at pinilit na umalis ang barko ng atin ito. Naglalayag doon ang atin ito coalition para sa isa pang sea concert bukas kasama ang mga mangingisda sa Pag-asa Island. Ang iba pang detalye ihahatid namin maya-maya lamang. Mahigit 1,000 violation ang na-monitor ng MMDA sa unang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP kahapon. Ayon sa MMDA, karamihan dito ay disregarding traffic lines, disregarding traffic signs, pagpasok sa bus lane ng mga hindi otorisadong sasakyan, pati ang maling paggamit ng motorcycle lane. Mas kaunti raw ito kumpara sa mahigit 3,900 nahuli noong nakaraang Lunes o May 19 na wala pang NCAP. Dagdag ng MMDA, buong araw may nagbabantay sa mga CCTV camera nila kaya hindi dapat makampante ang mga motorista. Samantala, sa June 16, sisimulan ang isang buwang dry run para sa odd-even number scheme sa EDSA. Exempted daw rito ang mga pampublikong sasakyan, mga TNVS, electric at full hybrid vehicles, maging mga school service. Kaugnay po sa pasakit daw na dala nito sa mga motorista, may mga inisyatibo naman daw ang gobyerno sa gitna ng EDSA rehabilitation tulad ng pagdaragdag ng mga bus sa bus lane at mga bagon sa MRT3. Dahil po sa pagpapatupad muli ng No Contact Apprehension Policy, humaba ang pila ng mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sabi ng ilang rider, tiis-tiis na lang sila sa siksikan sa motorcycle lane kaysa naman magbayad ng multa. Balitang hatid ni James Agustin. Araw ang ruta na ng motorcycle taxi rider na si Mark ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP kahapon, ramdam daw nila ang pagbagal ng usad sa motorcycle lane. Kaya tiis-tiis na lang daw para iwas huli. Kala mo nga may parade, talagang kailangan sumunod eh. Multa kasi, malaking multa. Hindi katulad dati na nung nawala yung NCAP, pwede kang magmadali eh. Pwede kang kahit saan, di ba? Pwede ka sa bike lane. Ngayon may NCAP, talagang obligado ka sumunod. Tsaka maganda na rin yun, at least, di ba? Nasusunod yung batas. Ang motorcycle rider na si Paulo mag-a-adjust na raw ng oras ng kanyang biyahe para hindi malate sa trabaho. Heavy gut traffic daw kasi ang naranasan niya kahapon. Kung tutuusin, galing lang siyang payatas at papasok sa Tomas Morato. Mag-a-adjust na lang talaga ng time. Ganun na lang talaga. Para hindi na rin maipit sa traffic, kaagaan na lang din talaga. Ganun na lang. Kasi hirap na, tulad nung kahapon, ang dami ng pila. Kala mo may motorcade eh. Ganyan din ang diskarte ni Ian na bumabiyahe pa mula Camarin sa Caloocan, papasok sa kanyang trabaho sa Quezon City. Aagahan na lang siguro sa paggising para hindi malate sa pagpasok. Ano lang naman eh, kasi siyempre medyo mabagal yung daloy ng traffic ko. Susunod lang din naman tayo sa sa NCAP. Agahan na lang siguro natin para di malate. Para naman kay Bernard, konting sakripisyo lang daw ang mahabang pila sa motorcycle lane, lalo na kapag rush hour kaysa matikitan. Medyo humaba yung oras namin sa pag-uwi, sir. Wala tayong magawa eh. Ganun yung batas eh. Tanggapin na lang natin. Konting tiis na lang. Kasama ang Commonwealth Avenue sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na ipinatutupad ang NCAP ng MMDA. Ayon sa MMDA, nasa 327 na kamera naka-install para i-monitor ang galaw ng mga motorista.
May tatao pa rin daw ng mga traffic enforcer sa mga lugar na walang kamera. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag baliwalain ang anumang kagat o kalmot ng hayop. Yan po ang paalala ng mga eksperto, lalo't may isa na namang naitalang namatay ng dahil po sa rabies. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nakagapos sa kama ng ospital pero panay ang galaw ng mga kamay, paa, ulo at bibig ng 25 anyos na si Nicole. Nakapag-video pa siya habang kumakain pero halatang balisa na. Sumenya siya sa kapatid na iinom ng tubig pero pinatak-patak lang niya ito sa bibig gamit ang straw. Kita ko talaga yung hinga niya. Pag ganyan na, sabi ko, sir, sabi ko, may hika ka ba, nak? Sabi niya, mama, upo. Sabi ko, sige, uminom ka ng gamot. Sabi niya, mama, pag uminom ako ng gamot, malulunod na ako. Si Nicole, tinamaan na pala ng rabies virus. Yung anak mo, tinatalian na. Kasi umakyat na yung rabies sa utak niya. Doon ko na nalaman, sir, na nakagat pala siya ng aso. Wala raw pinagsabihan si Nicole na nakagat siya ng aso. Sabi ng ina, noong Marso pa nakagat sa paa ang anak. Pero nitong Sabado lang, May 24, lumabas ang mga sintomas. Sa 3 siya ng gabi, tumawag siya sa akin mga 10 o'clock. Ang sabi niya sa akin, mama, masama po pakiramdam ko, mamamatay na po ako. Sabi niya, mama, tawagan mo si Toto, sunduin ako papuntang ospital. Binawian ng buhay si Nicole. Naulila niya ang 3 taong gulang na anak. Hindi na ibuburo na tagad ng ililibing ang labi ni Nicole. Kaya ang ina niyang nasa Muntinlupa, nananawagan ng tulong para makauwi sa libing ng anak sa Bacolod. Dahil nakakahawa ang rabies, nagpaturok na ng anti-rabies vaccine ang kapatid ni Nicole na may direct contact at nag-alaga sa kanya sa ospital. Pangalawa si Nicole sa nadokumentong namatay sa rabies sa loob ng 1 linggo. Noong May 18, pumanaw rin sa rabies ang factory worker sa Laguna at dating CAF-guna si Janelo Limbing. 9 na buwan matapos makagat ng aso at hindi kinumpleto ang 3 doses ng bakuna. Ang rabies ay isang virus na inaatake ang central nervous system na ipapasa ito mula sa kagat at kalmot ng hayop na infected nito. Base sa datos ng DOH, 426 ang naitalang kaso ng rabies noong 2024 at ngayong taon mula Enero hanggang March 1, 55 na ang naitala. Sabi ng World Health Organization, pwedeng umabot ng hanggang 1 taon ang incubation period o yung panahong nasa loob ng katawan ng rabies bago ito maglabas ng sintomas. Kaya huwag ipagbaliwala ang anumang kagat o kalmot ng hayop. Magpabakuna dahil nakamamatay ang rabies pero kaya ring agapan ng bakuna. Sa Quezon City, libre ang bakuna kontra rabies para sa mga lehitimong residente. Kung hindi, babakunahan pa rin naman ang pasyente kaso unang shot lang. Ang mga susunod na doses dapat doon na sa LGU ng pasyente para hindi raw maubos ang supply ng mga taga-QC. Kada araw, umaabot ng hanggang 300 ang nagpapabakuna sa QC kontra rabies. Immediately po sana, pag nakagat po tayo and malalim yun dun sa mga sugat, magpunta na po dun sa pinakamalapit na health facility. Libre rin ang bakuna kontra rabies sa RITM sa Muntinlupa, Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, pati sa San Lazaro Hospital sa Maynila na may 100,000 vials para sa buong taon at kung maubos, nakakahingi naman ng tulong sa DOH. Magtanong din sa inyong LGU para sa libreng bakuna. May animal bite treatment package din ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 5,850 pesos. Sakop nito ang anti-rabies vaccine, anti-tetanus at local wound care. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita tayo mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang pagnanakaw ng isang lalaking foreign national sa isang apartment sa Dagupan, Pangasinan. Chris, na-aresto ba yung lalaki? Oni, arestado ng lalaki matapos mahuli ulit na nagnanakaw. Sa kuha ng CCTV sa unang ninakawang apartment sa barangay Tapuak nitong Miyerkules, 9 na units ang pinasok ng dayuhan. Pinagsisira niya ang mga doorknob saka tinangay ang mga nakita niyang gamit sa loob. Kabilang dyan ang isang laptop, cellphone, wallet at tablet. Naiwan niya yan nang habulin siya. Pero may natangay siyang pera sa kanyang pagtakas. Tuluyan na siyang nahuli nang magnakaw ulit nitong Biyernes. Ayon sa mga pulis, meron ng existing warrant of arrest para sa kasong robbery ang lalaki Pebrero ngayong taon. Tumanggi magbigay ng pahayag ang akusado.
Patay naman sa pamamarilang isang negosyante dito sa Dagupan, Pangasinan. Base sa investigasyon, kasasakay pa lamang sa pick-up ng 38 anyos na lalaking biktima nang dumating ang mga salarin at pinagbabaril siya. Dinala pa siya sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Ayon sa asawa ng biktima, wala namang kaaway ang kanyang mister. Inaaral pa ng pulisya ang mga CCTV sa paligid para matugis ang mga salarin na tumakas sakay ng motorsiklo. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Nakipagpulong ang ilang magsasaka sa Department of Agriculture kaugnay sa hindi mahakot-hakot nilang palay dahil po sa kawalan ng bumabiyaheng truck. Tinalakay rin ang mababang presyo ng palay. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Mga truck na magbabiyahe ng mga aning palay at mga dryer ang ilan sa mga inilapit na mga magsasaka sa pakikipagpulong sa Department of Agriculture. Ang palay po kasi namin nasa bahay lang, hindi po mahakot dahil wala pong transportation, walang truck. Ayon sa Department of Agriculture, may 70 truck na binili ang National Food Authority o NFA ngayong taon. 16 dito dumating na sa bansa at pinagagamit na sa mga magsasaka. Maaari rin itong gamitin para hakutin ng mga sobrang produksyon gaya ng carrots, kamatis o sibuyas, o kaya na may gamitin para sa mga kadiwa. Pinagamit na rin ng NFA ang warehouse na kinumpuni kahit hindi pa tapos, basta ligtas na itong gamitin gaya nitong nasa Malolos, Bulacan. Paraan daw ito para solusyonan ang hinaing ng ibang magsasaka sa mababang presyo ng palay na umaabot na sa 12 pesos sa ilang lugar. Bumaba po ang aming palay dahil po ba doon sa inaangkat. Sabi po ni administrator, hindi naman do po. Siguro po mga traders ang mga gusto po nilang kumita ng malaki. Kami bagsak ang aming presyo. Kapag ang warehouse ng NFA sa isang lugar puno na at hindi tayo makapamili, doon pumapasok yung mga, sabihin na natin, pananamantala, kasi walang ibang mapagdadalhan yung ating mga magsasaka. That's why ang diskarte ngayon, free up doon sa mga depressed prices. Umaasa rin ng DA na babalik ang mandato ng NFA na makapagbenta muli ng bigas. Sa ngayon kasi buffer stocking ang ginagawa ng NFA para masigurong may sapat na bigas lalo na sa panahon ng mga emergency o kalamidad. Ang mas magandang mangyari is pwedeng magbenta ang NFA sa palengke, no? Through accredited NFA retail outlets like before. Kailangan din yung lahat ng retailers at traders ay kailangan by law is mag-register sa NFA. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Not the usual love story. Ganyan daw ang aabangan sa pelikulang Only We Know, starring Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Charo Santos Concho. This June 11, mapapanood na ang unang project ng Tambalang Dongsha. Literal na effort at time daw ang puhunan nila dahil 7 years in the making ang pelikula. Present ang lead star sa kanilang media conference. Nakatsikahan rin ang inyong mare, sina Dong at Charo, kasama ang direktor ng pelikula na si Irene Villamor. Say ni Direk, from the very start, tailor-fit talaga ang karakter ni Ryan at Betty para kina Ding Dong at Charo. Ibinahagi naman ng mga bida ang experience nila sa proyekto. Nasa wishlist ko ang makatrabaho. Siyempre si Ma'am Charo. May feeling na parang ito yung greatest audition of my life. Dapat parang kailangan kong pumasa rito. Well, nasa punto naman ako ng buhay that I'm open to experimenting, to new challenges. Nakita ko yung growth niya and maturity niya as an actor. Nagbabala ang MMDA kaugnay sa hindi opisyal na website na kumakalat po online tungkol sa No Contact Apprehension Policy. Ayon sa MMDA, huwag ilagay ang inyong plaka riyan, ha? May mga nagpapakalat daw kasing dito makikita kung may paglabag ba ang sasakyan ng mga motorista. Kapag daw makita ito sa social media, huwag na itong i-share para hindi na po kumalat. Paglilinaw ng MMDA, inaayos pa nila ang website para sa NCAP. Nahuli kam sa Kabakan, Cotabato ang disgrasya sa National Highway na sakop ng barangay poblasyon.
Makikitang sumemplang po ang isang motorsiklo hanggang sa magulungan siya ng kasunod na dump truck. Batay po sa investigasyon, nag-overtake ang motor sa truck at pumwesto sa harap nito na hindi masyadong kita ng driver. Bigla rin umanong bumagal ang takbo ng motor kaya bahagya itong nabundol ng truck bago sumemplang. Dead on the spot ang 38 anyos na biktima. Nasa kustudiya na ng pulisya ang truck driver na walang pahayag. Hindi po biro ang panganib na hatid ng rabies lalo na kung hindi ito maagapan. Kaya pag-usapan na natin yan kasama ang chairman of the Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital na si Dr. Ron Jean Solante. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi Connie, good afternoon. Napakarami po ng ating mga kaso noong 2024 at ngayong 2025, marami-rami na rin po. Ano ho ba yung kadalasang nagiging dahilan? Bakit kaya humahantong sa pagkasawi yung mga ilang nakakagat at nagkaka-rabies? Well, unang-una Connie, tingnan natin sa malawak na aspeto. Marami talagang galang aso sa bansa natin, na talagang hindi sila naalagaan, walang nagalaga at walang bakuna yan, And in a city like kagaya ng National Capital Region na marami rin talagang mga bata or nasa kalye, then nandun yung dalawang factors na yan na high risk yung aso, mayroong rabies, and then mayroong potential na victim, yung tao. And that's why mataas talaga ang mga kaso. And alam naman natin, Connie, to control rabies, you have to vaccinate the dogs, hindi yung tao. Ang aso, para ma-prevent yung pagkakuha nila ng rabies doon sa kapwa-aso nila. Oho Doon ho sa tala natin na sabi nga 426 if I remember it correctly noong 2024 ang rabies cases natin at ngayon nasa 55 na ito pong pagpasok ng 2025. Ano ho ang kadalasang age na nakakagat? Mga bata ho ba o halo-halo na? Yes, I think we have a data on that more or less more than 50% are really in the adolescent, less than 18 years old kadalasan ang biktima nito. And then the remaining 20% are in the middle age. And then nandito din yung may mga matatanda din tayo, siguro mga more than 50 years old. Marami din tayong mga ganong kaso. But the majority, Connie, is still the younger age group, yung mga bata talaga. Oo. At karamihan po kasi sinasabi nila, hindi nakapagsasabi. Kaya hindi ho nabibigyan ng agarang pagpapabakuna. Pero mabuti ho siguro paalalahanan natin, pag once nakagat, ano ba yung first aid muna natin pwede magawa? Yes, unang-una, pag nakagat ka, aso, pusa, or na-scratch ka lang, first aid is hugasan yung sugat para lang hindi mag-infect, Pangalawa, go to the health center or pinaka-nearest na dog bite center or animal bite center para ma-assess kung anong klaseng bakuna yung severity ng pagkagat, At especially, Connie, yung mga nakagat from the neck and up, napaka-dangerous niyan dahil mas malapit na yan sa brain natin. Talagang maski gabi yan or hindi this oras ng araw, dapat pupunta ka agad sa mga animal bite center. May window period po ba? Halimbawa, kung once nakagat, agad dalhin or pwede hong kahit na sigurong ibabiyahe pa di ba? Lalong-lalo na dun sa mga areas na liblib na talagang binabiyahe papunta ng ospital. Yes, ang advice natin dyan, Connie, pag ang kagat mo neck and up, wag mong palampasin ng more than 24 to 48 hours, Pero yung mga kagat mo nandito lang sa mga extremities, kagaya ng paa, kadalasan yan, pwede pang 72 hours or 3 days, Pero mas maigi pa rin talaga na importante yung awareness. Kasi alam mo, Connie, dito sa mga nakikita naming mga kaso na namatay sa rabies, wala talagang alam na kung saan sila nakagat or paano sila nakakuha ng rabies, So importante din yan na yung bata makipag-usap doon sa parents. Pag hindi man, babantayan nila yung mga anak nila, especially pag lumalabas din sa bahay. At hindi lamang po kagat, pati kalmot pala ng aso o pusa ho ba? Yes.
sa kalmot kasi yung nails kasi nila, Connie, dinidilaan nila yan, inanon nila ng saliva yan. So meaning that's also contaminated because the virus concentrates very high sa saliva ng mga or aso. Okay. Meron ho ba tayong latest count sa inyo pong monitoring ng mga nagkaka-rabies sa bansa? Sa mga sandaling ito, may pagtaas ho ba o 55 pa rin as we speak? So far, wala pa tayong nakikitang updated na numbers, no? Especially most of the cases naman, dito talaga yung dinadala sa San Lazaro. So far, ganun pa rin ang nakikita natin. But we have a lot of mga animal bite na pupunta dito sa San Lazaro para lang magpabakuna yung mga na-expose na kagat. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong pagpapaalala at sa mga dagdag na impormasyon na yan. Thank you, sir. Yan po naman si Dr. Ron Jean Solante ng San Lazaro Hospital. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman tayo sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May namatay sa sunog sa isang bahay sa Bacolod City. Sara, sino yung biktima? Connie, isang batang magdadalawang taong gulang ang nasawi matapos matrap sa sunog sa Barangay Mandalagan. Sugatan naman sa sunog ang kanyang ate na 6 na taong gulang. Nasa trabaho raw ang kanilang ina nang sumiklab ang sunog. Umalis din daw noon ang 2 pagkapatid na mga biktima para makipista. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng ang natumbang kandila ang pinagmulan ng apoy. Wala raw kuryente noon sa bahay. Ayon sa ina ng mga biktima, wala naman siyang sinisisi sa nangyari. Kaliwat kanan pa rin ang pagbaha at landslide sa Mindanao. Nagmistulang dagat na ang ilang kalsada sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang tubig baha pumasok na sa ilang bahay. Hindi rin nakatakas ang isang vocational high school. Ang pagbaha sa lugar ay dahil sa nakabarang mga debris sa isang tulay. Mabilis namang humupa ang baha matapos tanggalin ang mga bara. Marami ring mga establisimento at tirahan ang nalubog sa baha sa Holoselu. Ilang motorista rin ang naperwisyo makaraang mamatayan ng makina dahil sa taas ng tubig. Humambalang naman sa kalsada ang gumuhong lupa at mga bato mula sa bundok sa isang sitio sa Malita, Davao Occidental. Ang resulta, stranded ang mga motorista. Ayon sa Office of Civil Defense Region 11, ang Davao Occidental ang pinakaapektado ng masamang panahon sa riyon. Dulot yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan doon ngayong Martes ayon sa Pag-asa. Pasintabi po sa mga nanananghalian. Dahil lamang po sa pagtatalo tungkol daw sa sukli, abay pinagtataga ang isang lalaki ng kanyang mga kainuman sa Taytay, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ayan po ang nangyari sa kamay niya. Nakailang opera po yan. Dahil muntik na pong maputol ang kanyang mga kamay at daliri. Nabalot ng benda at tadtad na mga tahi ang iba't ibang parte ng katawan ng 23 anyos na lalaking yan na magtatatlong linggo nang nakakonfine sa ospital. Walang habas siyang pinagtataga ng kanyang kaibigang kasama niya sa inuman noong May 9 sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Base sa pahayag ng biktima sa kanyang live-in partner, pauwi na sila galing sa isang birthday party nang madaanan nilang nag-iinuman ang dating elementary classmates ng biktima. Niyaya raw silang mag-inom. Sumama raw ang biktima na nag-abot pa raw ng 1,000 piso sa grupo para ipambili ng alak at pulutan. Yung hinahanap po niya yung sukles, sinabi po nung dati niyang classmate na 100 lang daw po yung binigay niya, hindi daw po 1,000. Pero nakabili po sila ng mamahalin na brand ng alak. Tapos may chichirya. Sinabi po nung partner ko na ini-scam mo na yata ako ano yung 1,000 yun Napikon at nagwala raw ang 4 na lalaking nag-iinuman. Nakainom na po kasi sila Tapos bigla na pong kumuha dun sa may pinag-iinuman namin ng tapat ng bahay na kumuha na po ng itak. Tapos doon na po siya, tinabihan siya, kinuha yung si itak, doon na po siya pinagtataga, inuna pong tagain yung sa may batok po niya. Ang suspect na nanaga, tinulungan daw ng 3 lalaking kainuman niya. Yung 2 humawak po sa kanya, yung isa naman po, yung gamit pong tuwalya is pinantakip sa bibig niya para hindi po siya makasigaw. Yung isa naman pong may babae din po kasi,
nanonood lang habang tinataga siya. Ayon sa barangay, may malay pa ang biktima nang dumating sila sa pinangyarihan ng krimen. Nadat na namin yung biktima, nakaupo na, punong-puno na siya ng dugo niya, meron siyang taga sa leeg, sa ulo, sa kamay, sa braso, no, at saka sa paa. Wala naman po kaming inabot na tao na yung tumaga, wala na po doon. Kahit po yung ginamit na patalim, ay wala na rin po kaming inabutan doon. 3 beses daw na inoperahan ang kamay ng biktima na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Nagsampa na ng reklamo ang kampo ng biktima laban sa mga sospek sa barangay at pulisya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, gayon din ang pagtunton sa mga sospek. Doon sa lumaga mismo sa aking partner, sana makonsensya ka, sumuko ka na. Panagutan mo naman yung ginawa mo sa kalibin ko, sa partner ko. Grabe yung paghihirap niya. Lalo-lalo na yung kamay, Diyos ko, muntik nang maputol. So, kami naman po dito sa barangay ay laging nakikipag-coordinate dito sa ating PNP. Handa po nating bigyan ng katarungan yung nangyari sa biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa Rambol ang masayasanang karakol sa Nai, Cavite. Kita ang suntukan ng ilang lalaki sa kalsadang yan sa barangay Ibayo, Silangan. Naawat ang mga lalaki matapos rumisponde ang mga opisyal ng barangay at mapaghiwalay ang mga sangkot. Inaalam pa ang dahilan ng Rambol pero ayon sa mga saksi, nakainom ng alak ang mga nagpasimula ng gulo. Parte ng karakol ng selebrasyon na nagbibigay pugay kay San Isidro Labrador na patron ng isang parokya roon. Dahil umano sa pagkakatanggal sa trabaho at pag-hold sa kanyang sweldo, walang habas na namaril ang isang dating tanod sa gitna ng flag raising ceremony sa barangay Salitran 3 sa Dasmariñas, Cavite. Patay ang 3 opisyal ng barangay, pati ang gunman matapos magbaril sa sarili. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sa gitna ng flag ceremony ng barangay Salitran 3 sa Dasmariñas, Cavite, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Bumulagta ang kapitan at isang kagawad habang nagtakbuhan ng iba pa. Ang video na yan ng pamamaril viral ngayon sa social media. Ayon sa pulisya, hinabol pa ng suspect ang isa pang kagawad papasok ng barangay hall at doon binaril pati ang SK secretary. According sa witnesses po is 6 na putok yung si kapitan headshot, isang kagawad na katabi niya isa. Tapos yung isang kagawad na nakatakbo na sa opisina, 2 sa likod. Tapos yung SK secretary, 2 po sa tiyan na undergoing operation. Patay ang kapitan ng barangay at 2 kagawad habang malubhang nasugatan ng SK secretary. Sabi ng pulisya, ang barangay treasurer ang pakay ng suspect na isang dating tanod. Ayun po yung sinasabi ng mga witnesses sa area na hinahanap yung after na nabaril yung sila kapitan sa yung kagawad. Hinahanap po niya yung tao. Nagsisigaw po siya nun. Saka pagkatapos nun, wala nang saka po siya umalis on foot. Matapos isagawa ang krimen, umuwi ang suspect sa bahay at doon daw nagbaril sa sarili. Iniimbestigahan pa rin po kung kanino po o sino po ang nagmamay-ari ng baril po na ginamit po ng suspect. Na-recover sa katawan ng suspect ang 2 magazine ng kalibre 45 baril. Pero ang ginamit ng baril, misteryong nawawala raw. Tanong sa investigasyon ngayon kung sino ang nagtago ng baril. Paghihiganti ang isa sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad matapos umanong tanggalin bilang tanod ang suspect. Noong buwan po ng Pebrero ay nakasahod pa po ito. Napasok pa po ito sa trabaho despite po nung kanyang karamdaman na diabetes. Nito pong last na buwan, ito pong Mayo, na kukunin na po na yung sahod niya dun sa treasurer ay hindi po ibinigay at ang dahilan po ay nakahold na po yung kanyang sahod. Tinanggal na po siya sa pagtatano dahil nga po ineffective na po siya dahil hindi na nga po siya nakakapasok dahil sa kanyang karamdaman. Patuloy ang investigasyon ng pulisya.
Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, handa na ba kayo sa pinakamagandang laban? Hello, CEO ng mga hindi kagandahan. Andito pala ang self-proclaimed CEO. The heat is definitely on. Teaser pa lang kita na ang intense puksaan sa pagitan ng mga karakter ni na Barbie Forteza at Kailin Alcantara sa upcoming series na Beauty Empire. May pasilip na rin sa gagampan ng karakter ni Rufa Gutierrez bilang si Velma Imperial. Speaking of Beauty Empire, isang warm welcome ang natanggap ng cast mula sa co-star nilang si Choi Bo-min sa South Korea. Nandoon sila para i-shoot ang ilang eksena ng serye at gumawa na rin ng iba pang online content. Nagsilbing tour guide roon ng grupo ang South Korean star. Ang Beauty Empire ay produced ng GMA Network, View Philippines at Creation Studios na mapapanood na soon. Halos 30 mga lugar sa bansa ang pinaghahanda muli ngayong araw mula sa banta ng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan at sa Sangli Point, Cavite. 43 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao, Cagayan, Clark, Pampanga, Camilin, Tarlac, Infanta, Quezon, Daet, Camarines Norte, Masbate City, Iloilo City at sa Giwan, Eastern Samar. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay City at ilang pang bayan at syudad sa bansa. Para iwas heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke, magsuot po ng preskong damit. Iwasang magbilad sa arawan hanggang alas 4 ng hapon at dalasan ang pag-inom ng tubig. Day 2 na ng ASEAN Summit sa Malaysia, kabilang po sa nagpulong ang ASEAN member states kasama ang ilang bansa sa gitnang silangan. At live mula sa Kuala Lumpur, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Magandang tanghali ko, bago yan ay $400 million na panibagong pondo ang handang ilaan ng Asian Development Bank para sa mga development projects ng Pilipinas. Ito ay binalita ngayong umaga ni Mindanao Development Authority Chair Secretary Leo Tereso Magno matapos ang BIMP-IAGA Summit na pinamunuan dito ng Pilipinas sa nagpapatuloy na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang BIMP-IAGA ay subgroup ng ibig sabihin ay Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Nabuo ito noong 1994 ng 4 na bansang miyembro para tugunan ang development gap at tutukan ng mga napag-iiwanang lugar. Sa kaso ng Pilipinas, ito ay ang rehiyon ng Palawan at Mindanao. Sa nakalipas na 30 taon, malaki na raw ang naitulong ng BIMP-IAGA sa development projects sa Mindanao at ngayon sa panibagong pondong ito ay tutukoy ng mga pwedeng tutukan pero prioridad daw sa ngayon ay ang interconnectivity sa Mindanao region. Bukod dyan, sinabi rin ni Magno na nakausap niya kahapon ng grupo ng mga negosyante sa Malaysia at nangakong papasyal sila sa bansa sa susunod na 3 buwan para tignan ang investment potential ng Mindanao, partikular sa turismo. Lalo pat mas malaki raw ang potential ngayon ng Mindanao dahil sa tinatamasang kapayapaan ng rehiyon. Sa isa namang panayam kahapon, sinabi ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na ang paghikayat sa pamumuhunan ang isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos para sa paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya, lalo na sa pagsuporta sa mga micro and small medium enterprises. Matapos naman ang BIMP-IAGA Summit ay nagkaroon ng one-on-one meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Cambodian Prime Minister Hun Manet. Samantala sa usapin pa rin ng ekonomiya at kalakalan, kasalukuyan nagaganap ang second ASEAN GCC Summit. Ang GCC ang Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, Oman at Kuwait. May nakatakda ring bilateral meeting ang Pangulo sa head ng Kuwait. Inaasahang matatalakay sa ASEAN GCC ang reciprocal tariffs na ipinapataw ng Amerika at kung paano magtutulungan ng dalawang economic bloc para tumugon sa mga taripang ito. Samantala, sa gitna ng mga usapin kaugnay na ekonomiya at kalakalan, ay buhay na buhay pa rin ang issue ng South China Sea at isa yan sa mga natalakay sa unang araw ng ASEAN Summit. Narito ang report.
Sa tuwing ASEAN Summit sa nakalipas sa halos 3 dekada, hindi nawawalang panawagan mula sa Pilipinas para sa isang Code of Conduct sa South China Sea. Karagatan kung saan magkakasapaw ang claim ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang China. Ang tensyon sa rehiyon, banta raw sa ASEAN ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng kapwa mga lider sa pagbubukas ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, we can better navigate this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Darating ang China bilang dialogue partner sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Ang GCC o Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasahang mapapalawak ng dialogong ito ang kalakalan sa pagitan ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna ng mga ipinataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ayon sa Prime Minister ng host country na si Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ng taripa ng Amerika, kundi dadaanin ito sa dialogo at diplomasya sa ikinakasang ASEAN-US Summit. When we encounter this problem with the tariff, we said proceed with bilateral meetings, but retain the ASEAN consensus, and without exception, all ASEAN leaders gave that tacit approval. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. Nanawagan din ang kooperasyon ng Pangulo sa pagsugpo sa transnational crime at sa sama-samang pagtugon sa mga epekto ng climate change. Ang upskilling sa pamamagitan ng teknolohiya at ang paggamit ng artificial intelligence at suporta sa mga maliliit na negosyo ang siya namang tema ng mensahe sa ASEAN Business Advisory Council at nagpahayag ng suporta ang Pilipinas sa isang future-ready na ASEAN. Niragdaan din ng mga ASEAN leader ang Kuala Lumpur Declaration na magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang 2045. Tila pagbalik tanaw daw ito sa naging kasunduan ng mabuang ASEAN noong 1967 sa pagitan ng mga bansang pinagbuklod ng pagkakaibigan, kooperasyon at sama-samang pag-unlad. May one-on-one meeting din ng Pangulo kina Lao PDR Prime Minister Sonsay Sipandon kung saan nagkaroon ng kasunduan sa Defense Cooperation, Economic and Trade Cooperation at Education. At Thai Prime Minister Petongtan Shinawat kung saan kabilang sa mga napag-usapan ng mas pinaigting na kalakalan, kooperasyon sa agrikultura at pagsugpo sa transnational crime. Connie, kakatapos lamang magbigay ng kanyang intervention o talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagaganap na ASEAN GCC Summit. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang kahalagahan ng pagsiguro ng freedom of navigation at unimpeded commerce o yung walang hadlang sa kalakalan sa ilalim ng UNCLOS sa pagitan ng ASEAN at ng GCC bilang mga economic blocs. Samantala, mamayang hapon, Connie, magkakaroon muli ng ASEAN GCC Summit pero sa pagkakataon ito, kasama naman ang bansang China. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, Ivan Mayrina ng GMA Integrated News. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Update po muna tayo sa lagay ng panahon. Tag-ulan is waving na nga ba? Kausapin na po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ano po ba ang aasahan nating lagay ng panahon sa kasalukuyang weather system na ating pong binabantayan? Well, Connie, sa ngayon, ang Zamboanga Peninsula, ang Western Visayas at ang Palawan, apektado ng tinatawag nating Intertropical Convergence or ITCZ. Inaasahan na magiging maulap sa mga lugar na ito, rehiyon, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Samantala dito naman sa may bandang Batanes at Babuyan Island, apektado ito ng frontal system. Maulap din na may mga pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat at pagkulog. Habang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally mainit, medyo malinsangan sa ilang lugar, pero hindi pa rin natin sinasantabi yung posibilidad ng mga afternoon or evening rain showers o thunderstorms. Kaya sa mga kababayan po natin na pumapasok ng trabaho or lalabas mamayang tanghali or hapon, pinapayan po natin magdala ng payong dahil kung di mo proteksyon sa init ng araw, proteksyon naman nila sa biglang pag-ulan. Base po sa mga tinitignan ninyong parameters, kailan kaya posible magsimula na ho ang tag-ulan? Well, Connie, ang nakikita kasi natin in terms of rainfall monitoring ay hindi pa nasa satisfying criteria. Pero
we're looking at the possibility na posibleng ngayong linggo hanggang sa una at pangalawang linggo ng June, sa pagitan nun, anytime between those weeks ay posibleng ngang magsimula ang tagulan sa ating bansa at i-deklara na nga po ng Pag-asa. So, rainy season is just around the corner po. Ayan, marami pong salamat. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez po yan. Pinadadalo ng Quezon City Prosecutor's Office ang ilang opisyal ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated at ilang kinatawan ng GMA Network para sa mediation conference. Kaugnay po ito sa mahigit 37 million peso estafa complaint na inihain ng GMA Network. Sabi ng abogado ng TAPE na si Attorney Maggie Abraham Garduque, noong May 23 lang nila natanggap ang subpoena. Susunod naman daw sila at pupunta sa mediation conference sa May 29. Dagdag ni Garduque, magpupulong sila ng TAPE Board of Directors ngayong araw para pag-usapan ang posibilidad ng pag-alok ng settlement. Layunin daw ng mediation conference na magkaroon ng kompromiso sa pagitan ng dalawang panig. Ang reklamong estafa with abuse of confidence na inihain ng GMA laban sa mga opisyal ng TAPE ay nag-ugat sa kabiguan daw ng mga respondents na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues. Pero ang nakalaan na dapat sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Mainit-init na balita, kinumpirma ng Philippine Navy ang pagbuntot ng 2 barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Hindi na raw bago ang pag-iikot ng mga barko ng China sa Pag-asa Island. Naglalayag doon ang Atin To Coalition para sa kanilang civilian mission para sa isa pang sea concert bukas kasama ang mga mangingisda sa Pag-asa Island. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.